Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective. Upright kayo. Mayroong kumuha ng deceit sa'yo. Kaya nag-unstable ka. Merong, alam mo yung pinaniwala ka. No? So, kung ano yung gusto nila na, kung ano yung sinent nila sa'yo, of course. Ano yung gusto nilang isipin mo, maramdaman mo, sabihin mo. It's manipulation, you know. Para sinendan ka ng, I think, influences eh. Influensyahan yung isipan mo. Mga ganun ba? Of course, merong ano yan, manipulation, deceit eh. No? And those were lies. No? Kasi nungalingan yun. Yung sinent nila sa isipan mo, pinaniwala ka naman kasi nungalingan nila. This is deceit. No? Yung ginawa nilang deceit sa'yo o sinent nilang deceit sa'yo, actually natanggal siya, no? That's why na-recover ka na ngayon sa sakit, lalo kung naka-experience ng anxiety, stress, or any sakit or tigal po, mga ganon. Kumbaga, hindi ka na nila napipiste, hindi ka na nila na-influensyahan yung isipan ng pagkaganyan kasi natanggal na yung baggage, yung karga. Oh, hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na ka-experience sa anxiety. Kung naka-recover ka na from anxiety. Yan. Or yung inaatake yung isipan mo ba. Hindi ka na din na-destroy. You know what? Kung merong mga tao na naka-experience sa anxiety, possible, karamihan dyan, mga may gumawa sa kanila ng deceit o mga witchcraft, guys. Yan ang number one na na-atake sa isipan ng tao. Like mga spells, conjuration nila, palipadhangin. Diba, pag palipadhangin, makontrol mo yung isipan mo. Pasunod ka nila sa kung ano yung sinent nila sa'yo na gawin mo, isipin mo, sabihin mo, mga ganun. Basta ganun yun eh. Kasi may spell. Kasi, you know what, ang nagturo ng witchcraft, syempre kasama na palipadhangin, at orasyon yan, habak yan, mga ganyan. Fallen angels. Kaya nga puro siya, yung deceit, no? Panlansi sa kapwa, paninlang, manipulation, and mangkontrol ng isipan, pang-oppress. Yan. Nang oppress ng people of God. Oh. Yan yung witchcraft. Witchcraft yung mga ganyan. So, tower. So, hindi ka naman nadi-destroy. No? Hindi ka na nadi-destroy. And, may defense ka na ngayon. Or, dinidipinsa mo yung sarili mo. Or, parang naglalagay ka ng dipinsa. No? Sabihin na natin gano'n. Kaya hindi ka nadi-destroy. May dipinsa ka. So, there's a new cycle. Naswertihin ka na para mag-umpisa na yung cycle, yung bagong cycle na saswertihin ka na sa buhay na hindi na nila mamanipulate yung buhay mo, finances, or your fortune, or your destiny. Yan. Merong manghinayang sa'yo. Merong mag-regret
Merong mahinayang, merong mag-regret dahil kinat off mo na siya sa buhay mo o dahil nakat na yung gumagawa ng deceit, nag-regret siya sa ginawa niya, dahil nakat na, natigil o nakat na, kumbaga nakapaglagay ka na ng boundary, hindi ka na nila mamanipulate, kumbaga hindi ka na nila mamanipulate yung isipan mo, hindi na mapasukan ng kanilang mga like enchantment, conjuration, yung ganon. Ano pa mangyayari? Hindi mo na i-isolate yung sarili mo. At may Three of Swords dito. Merong masasaktan, heartbroken. O pwedeng yung Hermit in reverse dito, pwedeng person mo to na hindi ka na niya i-ghosting, no? More clarification with this Three of Swords here. Hindi mag-grow, hindi mo. So, parang sakit ito eh. This is sakit or kasi walang growth eh. Oh. Magician. Clarification of the Magician here. Kasi kompleto na yung tools mo. You're stable and secured na. And sigurado na ma-receive mo yung mga blessing. At yung, kumaga maging fortunate ka na, gano'n. You know, na hindi na nila ma-manipulate yung buhay mo, yung finances mo, fortune mo. Hindi ka na nila ma-control, hindi ka na nila mapa-isolate. Sakit to. May ma-atake ba ito sa puso? Three of Swords dito. May atakayin sa puso, may atakayin sa puso. Ano ba yung atakayin sa puso? Yung gumagawa ng ano sa'yo, deceit. Oo. Maring yun ng basta yung gumawa sa ng deceit, atakihin sa puso. Yan o. Atakihin siya sa puso. Mamatay agad yan. Pag kunwari natake sa puso, mamatay siya agad. Yung gumagawa ng deceit sa'yo. Tama lang yan para mabawasan yung masasama dito sa mundo. At maparusahan yan. Ano ba yung continuous mo yung ginagawa niyang deceit sa'yo? Tingnan natin na. Oo. Ewan ko lang, tao, elemento. Tao ba yan? Yung mamatay na yan. Tao. Mamatay daw yan. Tao yan. Parang buwasan na yung mga gumagawa ng deceit dito sa mundo. Sabi nila tao, lahat naman ng tao makasalanan. Hindi ganun ang ways ng God. God's ways are different from human's ways. Kung yung mga tao ay tinatolerate yung kapwa nila tao na gumagawa ng mga deceit, kasalanan sa God, hindi. May punishment sa God. Pinapunish ng God yan. Basa kayo sa Bible. Basa kayo ng Bible kung ano ginagawa ng God. Pinapatay niya yung mga evil. So ngayon, lalo't hindi tumitigil to. Mga tuloy-tuloy ang ginagawa niya sa'yo. Hindi ka tinigilan yan, kagawa ng deceit. Tuloy-tuloy. Kaya siguro, papatayin na siya ng God. Of course, God ang papatayin, hindi demonyo. Kasi nga, demonyo yun eh. Mala-demonyo, God. Ano ba yung mala-demonyo ba yung gumagawa ng deceit sa'yo na? Maatakin sa puso. Hindi naman mala-demonyo, kundi demonyo ugali niya. Demonyo ugali niya. Demonyo ugali niya. Kumaga evil talaga yan siya. Evil na klase ng tao.
Kahit sa Bible, may warning agad sa mga evil. Kahit tulungan mo pa yan, kahit pakita mo ng kabutihan, kahit na, basta, may mga ganun. Dahil lang sa kung nainggit, no? Mga gagawa ng deceit sa'yo, babagsakin ka, sirain ka, meron ka. Ganun kasi nainggit. Kasi nga evil, yan ang sign ng evil. Kunwari nainggit sa'yo, o umiral pagka-greedy niya, gusto niya ang kiniyos sa'yo, kung meron ka. Gagawa siya ng deceit, scheme against you, plots, mga ganyan. Ganyan ang mga evil. Very injustice yung kanilang ginagawa, kaya papatayin na yan siya ng God, ha? Kasi sa kampo ng kadiliman to eh. Witchcraft yung ginagawa nitong atakin sa puso. Witchcraft. Yung body mo energy na yan, di ba? Evil. Demonyo na klase ng tao yan. Demonyo. Kampo ng kadiliman to si witch. Wizard. Babae. Pag babae, witch. Pag lalaki, wizard. Ayaw ka tigilan yan. Walang awa yung mga ganyan. Kahit siguro ikaw maawa dyan, pag may sakit o down na down siya walang awa yan. Anong mingiral dyan sa kanya? Inggit sa atake sa puso na yan, na witch o wizard. Nainggit siya sa'yo. Nainggit sa'yo. Sign ng evil yan. Basta nainggit na gagawa ng deceit, witchcraft, mga ganyan, scheme against you. Dahil sa inggit o greediness, sign ng evil na klase ng tao yan. Kasi the root of all evil is inggit. Sign ng evil na klase ng tao yan siya. Evil yan siya. And kaya pupuksain na yan siya ng God. No? Hindi demonyo ang pupuksa niya kasi demonyo nga yan eh. Ano ba yung pinupuksa ng God? Kundi mga demonyo. Kampo ng kadiliman, di ba? Kahit sa Bible, yung mga pinapatay niyang mga tao o inuutos niyang patayin ay, di ba, mga kampo ng kadiliman. Like, mangkukulam, patayin ang mga mangkukulam, sabi ng God, di ba? Sa Exodo yun eh. O, siguro walang alam namang kukulam yan na may mission from God na tagapatay ng mga mangkukulam. Kasi patago na may ginagawa nila eh. Pahide naman yan, hindi naman makikita yung ginagawa nilang witchcraft eh. Uniform na witchcraft. Diba? Kaya nga, if you want to be saved, change your heart. Sabi ni John the Baptist, diba? Change your heart. Kung pwede maging righteous ka, gawin mo. Kaso lang ito kasi, kaya papatayin ito kasi hindi ka tinatantanan, hindi tumitigil. Matuloy-tuloy yung ginagawa niya. Talagang napaka-evil. And driven siya ng inggit niya. No? Hindi talaga makatwiran. Very injustice. So yan, that's why papatayin yan siya. Para hindi na yan makapang-harm sa'yo at sa iba. Para hindi na siya makapanghasik ng lagim. Parusahan na yan siya sa kabilang buhay. Hindi yan siya masasave, guys. Dahil ganyan nga eh. Kaya nga papatayin kasi dahil tuloy-tuloy, hindi ka tinantanan nito. Tuloy-tuloy ang ginagawa niya sa'yo na deceit, witchcraft. Dumating yan sa point na hatulan na siya ng God. Hindi siya nagbago. Hindi siya nagbago. Inggit ang pinairal niya. Inggit ang sinunod niya. Pagka evilness ang sinunod niya. Very injustice ang ginawa niya sa'yo. Hindi talaga tama yun. Napakasama niya. Meron pa niya na kasi madami yan silang alam na iba-ibang klase. Kunwari, batuhin ka nilang batuhin ng palipad hangin. Siyempre, picture ng palipad hangin. Kunwari, batuhin ka nila para magsalita ka na ng walang kawawaan. Magawa ka na magawa.
Ganun yun eh. Para nakokontrol yung isipan mo niya pagka mga palipad hangin. Basta ganun yan guys, yung effect niyan. Mautusan ka nila eh. Parang katulad ng ginagawa ng budol-budol. Diba? Nakwento ko sa inyo about sa budol-budol. Napapasunod nila yung mga biktima nila sa gusto nila. Binibigay ng mga biktima nila yung mga laas, pera, sa mga budol-budol kasi na-orasyon na ng budol-budol. So parang ganon, no? Pwede ka nilang, that's deceit talaga eh, and manipulation. Pwede ka nilang palabasin ikaw ang masama, pero yun pala kay deceit nila yan. Yun pala kay plot na nila yan. Ano na nila yan? Plano, pinagplanuhan na. Siyempre, palabasin kang masama kasi hindi naman makikita yung kanilang ginagawa eh. Pahit. It's witchcraft, di ba? Tapos, siyempre, pag magawa ka ng magawa, ang masalita ng kalangkawaan, pag nakontrol ng utak mo, o nakasabi ka ng yung inutos nila, mga ganun, o nagawa mo yung inutos nila, mga ganun, ikaw na ngayon lalabas na masama, o masama sa paningin ng ibang tao kasi hindi naman nila alam eh. Pero of course, alam ng God yan. Lahat nakikita ng God. Kaya paparusahan na ito ng God. No? Ano ba yun? Pag namatay na to sa atakin sa puso, diretso na yun siya sa impyerno. Actually, i-judge pa yung kaluluwa niya. Ang hatol ba niyan sa kanya? Impyerno na talaga. Oo, may impyerno siya. Ano pa ba? Basta ganyan mga gawain. Kaya papatayin na siya kasi hindi ka tinantanan nito. Tuloy-tuloy ang ginagawa niya sa yung deceit. Kahit may natulong ka pa dyan. Kasi nga evil siya eh. Ang pinapairan niya, sinusunod niya yung inggit niya, yung pagka-evil niya. No? So yan. Tingnan niyo, may hatol talaga. May parusa agad sa mga evil. Sa mga ganyan. Eternal yun yung parusa sa kanya. Doon na yan for sure magsisi. No? Na binigyan na siya ng pagkakataon na magbago at maging mabuting tao pero na pairalin ng kabutihan o huwag mangasik na lagi mga mistake. Huwag pairalin ng inggit niya pero hindi siya ng bago. Ngayon ay dumating na sa point na ayan, napagdesisyon na ng God niya na patayin na yan siya, parusahan na yung kaluluwa niya. So yan, papatayin na yan siya ng God. Yan ang mga salbahe. Yan ang example ng salbahe. Yan. Ganyan ang judgment ng God. Ganyan ang parusa ng God sa mga evil, sa mga ganyang klase ng tao. Kahit basahin sa Bible. Pero parusahan talaga ng God yung mga evil. No? Lalo na yan, hindi ka na tinantanan yan. Hindi ka tinantanan yan. Hindi ka tinigilan ka gawa ng deceit yan. Kaya yan. Salbahe. Salbahe talaga. Yung ganyan. Hindi lang salbahe. Evil nga. No? Demonyo. Demonyo yan. Kaya nagsasuffer iba, pwedeng sa sakit or kamalasan sa buhay dahil sa mga ganyan na inggitira. No? Dahil sa mga ganyan na evil. Pero nakikita nga ng God yan lahat. Yan, hatulan na din siya sa wakas ng God. Paparusahan na din siya sa wakas. Masama siya eh. Anong darating sa'yo? Ship, sakay ka ng bangka or may mag-offer siya ng bangka or this is ship or barko pero bangka lang dito yung ship yun. Maliit lang siya. Sakay ka ng bangka, palagi kang sasakay ng bangka, ganun, or flatboat or any sakyang pandagat. Tapos, ma-relax ka, makalma yung peaceful isipan mo, lalo at pag namatay na to. Kasi wala namang atake sa'yo, wala nang gagawa ng deceit, kaya papatayin yan siya ng God. Kasi, hindi ka tinantanan yan. Hindi tumigil yan. Siguro titigil lang yan pagka inatake sa puso. Tapos, pag gumaling, mga atake na naman siya. Kaya, yan, papatayin na talaga siya ng God. Baka ganun. Ganun siya.
Tama ba? Pag inatake siya sa puso, kung sakali mang nakaramdam to ng sakit sa puso or nagkasakit, tumitigil ba siya sa'yo? Sa pang-atake sa'yo? Hindi. Kahit may sakit siya, hindi siya tumitigil. Sige pa rin siya pang-atake sa'yo. Dahil evil nga siya. Driven siya ng kanyang inggit, motivated ng kanyang inggit. May ganun pala, no? Ako, you know what? Nakaramdaman ako ng inggit, lalo nung bata-bata pa talaga ako. Siyempre. Pero bata pa talaga ako, sinasabihan na talaga ako nung kami, siyempre mga kaapuha-apuha ng lolo ko, huwag kayong maging hisaon, sabi ganun. Masama yan, hisaon sa amin si Lunggoy. Huwag daw maging hikawon, hisaon, si Lunggoy, hikawon, isaon, ganyan mga word. Ibig sabihin, huwag maging inggitira, no? Huwag mainggit, kasi masama yan. Oh. Basta ganun, yun ang tama na pinag-aaralan yung mga bata, abang bata pa, kasi para tatatak na yan sa isipan nila, ay masama pala ganyan, ganito, ganyan. Kaya, ako tinatak sa isipan ko yun. Nakaramdaman ako ng inggit noon, bata-bata pa ako. Pero hindi talaga ako gumagawa ng deceit, guys, o scheme, o gagawa ng ika-destroy ng yung gagawa ng mga deceit, scheme, or witchcraft, or any na deceit, para lang i-destroy yung taong nakaramdam ako ng inggit. Ako tinatanggap ko yung nakaramdam ako ng inggit. Sa isip ko, baguhin ko yung sarili ko. Yung nararamdaman ko, ayoko nito, hindi ako komportable, ang pangit sa pakiramdam. Kaya ang ginawa ko, yung nakakaramdam ako ng ganun noon, na hiniling ko Jesus Christ, tanggalin yung inggit ko. Hanggang sa nasanay na ako na, kunwari, may mas angat, may mas lamang sa akin. Siyempre, madami mas angat yung buhay o mas lamang eh. Kasi hindi naman talaga pantay-pantay ang buhay dito sa mundo, you know. May mga taong masagana talagang buhay. May mga ganoon. Meron naman na kahit ang sikap mo ay parang ang hirap umahon. Ang hirap umasinso. Lalo't kung may mga gumagawa ng deceit, witchcraft, ganyan. Ay, yun ang ginagawa ko, nalangin lang ako na tanggalin sa akin yung inggit na naramdaman ko. Kasi hindi ako komportable, ayaw ko ng ganong pakiramdam. Pero hindi talaga ako gumagawa ng deceit or pang-atake or scheme or witchcraft. Hindi ako gumagawa ng ganyan. Dahil lang sa, nainggit. May ginawa man ako na yung gumaganti, nagre-revenge ako. Yun. Yan, sinasabi ko sa inyo, totoo, kasi ako prangka talaga, honest ako. Ginagawa man ako na gano'n na, yung gumaganti ako, pag inunahan ako ng kasalbahian, lalo sa bunganga, talagang madaldal ako pagka inunahan ako. Parang nagsisik ako ng justice. Gusto ko ng hustisya. Ay, umaganti ako. Para may pakita ko na mali ka sa mga ginagawa. Hindi pwede na ganyan mo ako. Parang ganun ako. Lalo na noon. Basta ganun. Kasi, lalo kung, kunwari, nakawan, syempre mali talaga yung magnakaw sila. Nakawin nila yung kung anong meron ka. O kaya malansi, magawa ng deceit. O, mali talaga yun, talaga makagalit. Magagalit ka talaga, di ba, pagka ganun. Pero, mali pa rin yung gumanti. No? Kasi sabi ni Jesus Christ, huwag nga gumanti. No? Mali pa rin yun. So, ayan. Lady, maybe you will spend time or magpakain ka ng mga ibon, you will spend time with birds or animals. Magpakain ka ng mga hayop or ibon. Yan.
parang maging masaya ka, no? Sa buhay na para sa'yo maging fulfilling, no? Sa pakiramdam mo yung, and para ma-heal ka din eh. Pagka may mga animals eh, fulfilling, ma-heal ka din. At the same time, habang napapakain ng mga hayop or birds or kung ano mga hayop. And then, ito dati guys, hindi ako mahilig mangialam sa buhay ng iba, no? Baka magtaka kayo, ba't judgmental to? Piling mangialam, hindi talaga eh. Pero nag-umpisa lang yan, yung mga ganyan, no? Mga spiritual teaching, yan ang tawag siya, spiritual teaching. Nung sinabi sa akin ng God, mag-umpisa na ako ng mission ko. Yun pala yung mission ko. Parang, magsabi ng truth, mag-reveal ng truth from God. Yung mga ganun ba? Bigay warning. Kasi ganyan naman talaga yung mga mission from God eh. Diba kahit yung kay John dun sa prophet. Yung sa Bible si prophet John. O prophet na si John. No? Yung pinakain sa kanya yung scroll. Galing sa langit. Scroll ba yung libro? Galing sa langit ng anghel. Kasi inutusan ng God yung anghel na pakain kay John yung libro ba yun? Libro o scroll galing sa langit, galing sa God. Through vision. Hindi siya yung in reality na kinain niya yung scroll, kundi through vision. Kasi dyan talaga nakipag-communicate yung celestial beings through vision. Panaginip yan siya guys. Yung vision, parang panaginip, pero magkaiba yung vision sa panaginip. Dati tawag ko siyang panaginip, pero magkaiba yung vision sa panaginip kasi ang vision totoo. And it's messages from God. Pero para ka na naginip kasi tulog ka niyan. It's messages from God. Okay, totoo yan siya. Hindi yan siya yung kagaya ng panaginip na hindi totoo. Na parang illusion lang ng isipan mo. Pero yan, vision, totoo yan siya. Or may messages yung God sa'yo na kung ano may messages niya sa'yo from God o through angel man. No? Pinadala ka niya ng angel. Sa akin, direct na yung God na talaga yung nagano sa akin. Sa vision ko. Simula pagkabata ko, siya na talaga direct na siya sa akin. Ganun. Marinig mo yung, pagka-direct, marinig mo yung boses ng God. Siyempre, mag-present ako yung God, ganito, ganyan. Tapos, meron yung scene, pakita sa vision mo, ganun. Para siyang panaginip, tulog ka eh. Sa ganun. Meron siya sabihin sa'yo, ganun. Ganun yung vision. Simula lang nung, yung pinakain kay kay John yung scroll. Actually, it's truth, no? It's a mission from God. Para alam niyo, para nasa katawan niya na. Para alam niyo yung sasabihin niya. Kung ano yung katotohanan from God. Para direct na pag kinain niya ay nasa katawan niya na. Sa loob na ng katawan niya. Parang it's knowledge from heaven. Or hindi knowledge, truth from heaven, from God, no? Nung kinain niya daw, ang tamis daw ng lasa. Panood niyo yan sa YouTube. Sa YouTube wala napanood yan eh. Tapos, nung nasa tiyan niya nasa tiyan niya na nakaramdam siya ng parang panlasa ba? Nakaramdam siya ng bitter. Parang naging bitter na. Parang gano'n, parang nung nalunok niya na parang naging bitter na yung lasa. Yung gano'n ba? Basta gano'n. Parang gano'n. Na naging bitter na yung nung na-swallow niya na ata nalunok niya na ata. Basta, after niyang kainin, naging bitter na yung lasa ata. Basta ganun. Kasi, yung mission from God ay mag-reveal ng truth.
of course, mag-reveal ka ng truth from God. At mangoreksyon. Di ba? Ayaw ng mata ng koreksyonan sila. Eh, may sarili silang mga paniniwala. And bigyan ng warnings. Hindi komportable ang mga tao. And hindi gusto ng mga tao yung makarinig ng katotohanan. Kasi pag katotohanan, kadalasan nakaka-offend, nakaka-insecure sa ibang tao. Nakaramdam sila ng insecurity, na-offend sila, hindi nila matanggap yung katotohanan. Kaya mas piniprefer na lang nila, paniwalaan nila yung lies. Kasinungalingan, o kaya mag-create na lang sila ng kasinungalingan sa isipan nila para maging komportable sila. Pero hindi forever na ano yun, yung parang hindi forever na makatakas sila sa sa katotohanan, na hindi forever na matakpan nilang katotohanan o matakbuhan ang katotohanan, kasi may judgment kang God, may parusa ang God, ganun. So yan, you know what, maraming tao ang ayaw ng katotohanan from God, and ayaw nilang koreksyonan sila. Siyempre magagalit sila, ayaw nilang binawarningan sila. Siyempre ma-offend sila, na-irritate yung kanilang inner demons. Kaya yun na yung napagtanto ni Jana. Yun parang ibig sabihin nun na nung nakain niya na yung yung naging bitter. Kasi pag kinikere mo yung mission from God, ay mahirap siya, at meron pa mga tao atakihin ka. Meron pa mga tao na, syempre magagalit yung maraming tao sa'yo. Ganun. Ganun dito sa mundo eh. Kaya yung ibang tao, yung mawala ng mission from God na mga ganyan, ay mas piniprefer na lang nila. Kahit ako dati, hindi pa ako naumpisa ng mission ko, mas piniprefer ko na lang yung para makisama, wag manahimik na lang, huwag sabihin yung katotohanan, no? Yung ganun. Para maiwas sa gulo, para hindi maka-offend, yung mga ganun ba. Kaso lang, nag-umpisa din yung mission ko kasi at the age of 30, doon ako na-umpisa ng mission ko from God, kasi at the age of 30 talaga, 30. Yung sinabi niya sa akin, mag-umpisa ka na ng mission mo. Akala ko ng mission, yun pala yun. Yung mga ganyan. Ganyan ang mga mission from God. Akala ng iba, masarap na buhay, ganyan, na mag-enjoy sa buhay, maging sikat, famous, wealthy. Hindi ganyan ang mga mission from God. Kundi, wait lang. Mga ganyan. Yan ang mga mission from God. Siyempre, mag-spiritual teaching ka, kagaya ng mga prophet, ganyan. Kita niyo tong ginagawa ko. Hindi ko yan siya makontrol. Hindi ko siya makontrol. Basta. Kasi ganyan yung kagaya kay Jonas, di ba? Ayaw niya. Hanggang sa kinain siya ng isda na malaki. Kasi pag pinili ka ng God. Kunwari pag pinili ka ng God, ay kailangan mo talagang gawin yung mission mo. Para sa pilitan. Pero at least may mission ka from God. May mga tao na ayaw nila ng ganyan. Kagaya kay Jonas. O, di ba? Kasi alam niya madami magagalit sa kanya. Atakihin siya ng mga tao eh. Alam niyang kakaapang offend siya eh. Basta ganun. So, umpisa parang ayaw mo pang tanggapin. Kasi isipin mo, hindi ka naman kikita ng pera. No? Isipin niyo yun. Mapiktuhan yung kabuhayan. Mapiktuhan yung lahat. No? Magagalit sa'yo maraming tao kasi ma-offend, meritate yung inner demons nila, ganun. Pero kung isip-isipin, you're lucky kasi napili ka para magkaroon ng mission from God. Pero sa akin naman ay
Ano na talaga yan. Yan talaga ang mission ko. Dahil hindi sa napili, kundi yan ang purpose ng God kung bakit binadala ko. Kasi basta mayroon kasi mga pinapadala dito at malalaman nyo yan through vision din, na kung pinadala ka ng God kasi sa akin, ganun, through vision din, sabihin nila, i-reveal niya yan sa vision, basta ganun, sa vision din, hindi sa tarot reading. Kasi pag tarot reading, collective yan eh. Kung mga pinadala ka ng God, kung sugo ka o pinadala, ang origin mo ay galing sa langit. Kasi papakita yan sa'yo ng God eh, sa vision. Sabihin niya sa'yo, pakita niya sa'yo sa vision. Kung kagaya kay Enoch, di ba? Pinakuha sa dalawang anghel. Yung soul niya lang yun. Through vision, dinala yung kaluluwa niya sa langit at pinakita sa kanya na isa din pala siya sa mga anghel doon. Ganun. Mga may mission lang siya dito sa mundo. Doon niya nalaman na isa din pala siya sa mga anghel doon. Through vision, pinakita sa kanya ng God. Sa akin naman, hindi ako anghel doon sa langit. Asawa ko ng God. Yan, pinakita niya sa akin sa vision ko. Yun sinabi niya din sa akin. Asawa niya ako, tapos may mga anak kami. Nakita niya sa profile dyan. Ganyan yung parang kahawing ni Yahweh. Si Yahweh pangalan niya. Ako si Ashira doon sa vision ko. Basta yun, Ashira. Kahit may mga nanilin lang sa akin na, alam niyo, may mga nanilin lang sa akin. Nanlilito. Doon ako nag-stick sa kung ano yung sinabi at pinakita sa akin ng God sa vision ko. Doon ako parang kahit anong gawin nila kasi masyadong mga tricks. Matricks sila eh. Madaming deceit. No? Minsan nagpapaniwala din ako. Lalo na dati, parang mahina-hina ako ba. Nagpapaniwala ako sa mga deceit nila. Like yung mga bulong, conjuration. O kaya mga manipulation ng siguro devil din. No? Hindi ka tunay na Queen Mother, ganito, ganyan. Pero you know what? Ito paano? Sinusuportahan ako ng God. Basta, hindi ko napintasin. That ni Jesus Christ. Tsaka yung sa isip ko, may kapangyarihan kamay ko, talaga patunayan ko eh. Basta, tapos nakapag ako eh, basta may nagagawa kasi ako mga parang miracle ba, pati. At si Jesus Christ nag-reveal nun sa akin ng mga ganun. And with the guidance ng mga angels at ng God. Sa akin ko, hindi naman ako Queen Mother, okay lang naman eh. Hindi naman talaga ako yung asawa lang, okay lang yun. Pero, yun ang pinakita sa vision ko ng God at sinabi sa akin ng God. Asawa niya ako, ganun. Yung mga anak nga kami, ganun. Tapos, yung parang problema doon, nabibigyan ng problema si Lucifer. Doon sa vision ko. Basta ganun. Yung mukha ni Yahweh, ng God. Tingnan yung profile, para magkahawig dyan sa Yahweh, yung lalaki dyan sa profile ng YouTube channel ko. Ganun ang kawig ng mukha ni Yahweh. Pero yung mukha ng babae dyan na si Ashira, parang medyo malayo-layo dyan. Yung mukha ko dun sa yung sa vision ko. Layo-layo dyan sa mukha ng babae dyan sa profile. Pero yung si Yahweh parang magkahawig dyan. Maskulado siya na parang kahawig yung mukha ng lalaki dyan sa profile. Na maskulado, na kulot-kulot ang buhok na itim. Ganyan. Ganyan siya in humanoid form. Kasi pag celestial beings or kaya lalo yung God, syempre kaya niyan,
capable mag-ano yan, mag-shift-shifting. Angels nga nakapag-shift-shifting yan pa kaya yung God. Yeah. Ganun siya, guys. Alam ko yung mga may insecure, may inggit. Parang nakaramdam ng bitterness. Dahil sa, nare-reveal ko yung katotohanan. Pero wala nang masama pag i-reveal yung katotohanan. Isipin na iba may habang. It doesn't matter. Basta kung ano na totoo yun na naman. At kung ano yung sinabi sa vision ko, nakita sa vision ko ng God. Yun ang sasabihin ko. Sa lang talaga ako. At sinabi naman ng God yun na reveal ko yan. Kasi may mga huwad, nagkukunwari na sila daw si Ashura, sila daw yung parang nagma-feeling ba, ganun. At ang worst dun, guys, inaatake ako ng witchcraft. Kaya gusto nila, parang gusto na ipilitin talaga na sila. Bakit sila ba yung pinakitaan ng God sa vision nila na asawa sila ng may kapangyarihan ba yung kamay nila? May kapangyarihan ba sila? May mga kakayanan ba sila? Napag-send ba sila ng mga evil forces sa impyerno? Eh, hindi man. Nakaka-offend, but that's the truth. Yun ang katotohanan. May time kasi dati, kasi na-curious ako. Dahil nagkaroon ako ng vision na gano'n. Pinakita na sa vision ko na asawa niya ako gano'n noon. Eh, kinuha ko yung energy ko kasi sabi ko unique kung gusto na maraming tao to. Kaso lang, para inangkin na nila sa kanilang energy. Wala lang sa akin yun. Tapos, may mga nakataka sa akin ng witchcraft kaya namin ko. Akin energy. Mas lalo sila nag-retaliate. Mas lalo sila nakatake. Kaya gusto na nila amkinin sa kanila na daw sa kanila. Gusto na ipilit na sila. Eh, hindi naman nila mabago ang katotohanan. Hindi nila matakpan ang katotohanan eh. Kahit anong pilit nila na amkinin o sila daw sila. Ang mahita nila, mapalaan nila sa ginagawa ng mga deceit, witchcraft. Dahil sa pagkagahama nila at pagkasakim nila, paparusahan lang sa impyerno ng kaluluwa nila. Pero you know what, kung may mag-sorry sa akin na I'm willing to accept na yung sorry nila. Ganun. At marunong ako magpatawad, guys. Kaso lang, mayroon talaga masasama na ay naku guys, hindi nang babago si katulad nito. Ganyan. Yung alam niyo, naka-realize ng pagkakamali nila na nagbago na pinili na maging mabuti. Eh talagang ako, patawad ko yung mga ganun. At ako may mali din ako doon kasi kinuha ko yung energy ko. Dahil na-curious ako, tingin ko kasi magustuhan na marami. Marami yung manood. Malaki-laki yung income ko. Nagustuhan nila yung mga ganun. So, alam niyo na. Namin ko yun dati. Mas lalo sila nag-retaliate. Yung mga witches and wizard. Ganon. Well. So, at possible may nag-uutos din sa akin ng gamit ko mga bulong-bulong palipalangin na akunin kay energy ko. Na-curious talaga ako na parang kasi ganun yung pinakita sa vision ko ng God. Basta. Pwede gusto-gusto ng mga tao yung ganun. Kaso lang, alam niyo, umira yung pagkagahama nila kahit alam nilang collective. Yung ganun, umira yung pagkagahama nila. Akin na energy yan. To the point na gagawa na sila ng masama dahil gusto nilang pilit na sa kanila, ang nila. Yung alam nilang hindi naman talaga sa kanila o kahit na pinaniwala na nila yung sarili nila sa kanila, umira lang yung greediness ba? At pagka-evil din kasi bakit ma-atake pa? Gagawa ng deceit. Lalo at yan ay collective yan. Kung sino lang talaga kuha ng energy ng guide ko. Ganon.
Mga to for, ano lang to yun, for inspirational purposes, yung mga ganito. Tarot readings. Lahat collective ito. So, yan. Ako hindi ako basta-basta nagre-rely sa mga ganito. Doon ako nagre-rely sa vision ko na kung ano yung sinabi ng God. Nireveal lang God sa vision ko, pinakita niya. Yan. O kaya si Jesus Christ, pag yan, nag-reveal sa vision ko, napakita sa akin, sa vision ko. Kasi minsan, napapakita yan. May ilang beses na din, napakita yan sa vision ko. O panaginip, sabihin na natin panaginip, parang vision yun. O kay Jesus Christ. Meron din na naginip ako, vision ng tao dun eh. Bumaba si Jesus Christ, nakaabang kami, may kasama na ako, nag-aantay. Eh, bumaba talaga siya. 5 sila sa gitna si Jesus Christ. Daan na bumaba. Ganun. Nakaabang kami sa parang forest na mga bato. Mataas yung bato, tapos flat sa taas. Basta ganun. Parang may akyatan, tapos may flat sa taas, basta ganun. Doon siya bumaba. Sila, 5 sila. Basta ganun. Ito ay, hindi naman ako namimilit. Maniwala ko, hindi basta. Kung ano lang yung nakita ko sa vision ko, sinabi sa akin ng God, yun lang nila sabihin ko. At kung ano yung, alam kong totoo. Yan. Let's see. May person ka ba? Tingnan nyo, mayroong new love or blessing na darating sa'yo. Na ma-receive mo yun siya. Upright ba to? Upright. Siguro ito yung person mo. Si Emperor. Umpisa kayo ng relationship. Lalo na kung wala ka pang person, mag-effort yun sa'yo continuously. Magme-message daw to, guys. At ready na to, naghanda na to, na-message ka. Basta naghanda na siya, nagpe-prepare, handa na siyang i-message kayo. Para nag-antay na lang, no? At handa na siya i-message ka, kontakin ka. Yan. Parang, ayun na. Nakalatag ni mga cards, so kung magagano na, ready na siya i-message ka o kontakin ka. At wala na itong mga ano, parang nakipag-compete, hindi na sila makipag-compete ba, or hindi na nila magawa makapag-compete sa'yo o kay person mo. Meron kasing pati natanggal na parang sumpa na humaharang, pumipigil ito sa person mo o sa'yo. Sumpa or spell or anything na buo, no? Buo ba kasumpa. And hindi na emotional si person mo. Kasi hindi na siya na-oppress or dahil hindi na naging superior to mga gusto makipag-compete o maharang o pumipigil sa kanya. Kaya pala. Kasi divinely guided kayo to be together ng person mo na to. Si Emperor. No? Emperor na kanya energy. Yan. So, yan. Ito na lamang for collective reading.